Okay, good day guys, no? So meron lang ako i-share sa inyo guys, no? So yung sa harap natin guys, ito po ay inlet bulb siya ng LG, no? LG inlet bulb. So ito po ay 12 volts. Ayan, no? 12 volts DC po ito, no? So ito po ay inlet bulb, no? So usually guys, ang sukat nitong good na inlet bulb, no, sa resistance ay nasa 19 hanggang 32 ohms dapat ang reading, no? So ito, kung mapansin nyo guys, sukatin natin to. Ayan. Yan guys, oh. 150 kilo ohms siya. So 150 kilo ohms. Yan, 150 kilo ohms o 165 kilo ohms. So kilo ohms na yung reading niya. So ibig sabihin sira na ito, no, yung inlet bulb na ganito. So once na nasira ito guys, yung ganito, no, yung inlet bulb, nagkaroon siya ng shortage, no. Usually tinatamaan din yung pinaka board ng washing machine. So ang mangyayari niyan, pag sinalpakan nyo siya ng bago, kakarga saglit, din stop, hindi na siya magkakarga. So ibig sabihin, tinatamaan yung board kapag nag-short itong inlet bulb na ito, no? So pag na-test nyo na hindi siya nagkarga ng tubig, then sinukat nyo ito, ay nakakuha na kayo ng shortage na reading. Ito lang nito, ayan, no? Nagbago na naman siya, oh. Nasa 8.5 ohms naman, no? So pagbago siya, ayan, no? Nasa 7.3, ayan, no? 7.3 ohms. So ibig sabihin shortage na, no? So nakakasira siya sa board, no? So ngayon ituturo ko po sa inyo, bigyan ko kayo ng idea kung aling part sa board ang kailangan palitan, no, para mabalik mo siya sa normal, para mapagana mo ulit yung isang LG washing machine, no? So ituturo ko sa inyo, no? So ito yung board, no? Ayan, so ito yung board niyan guys, no? So ito yung board niyan, ito LG, no? Ayan, LG turbo drum. So ayan, ibang design kasi, ganito yung inlet bulb. So 12 volts yan, no? 12 volts, no? So kapag nasira, nagkakaroon yan siya ng backfire dito sa board, no? So ito yung board yan guys, no? So ang LG naman guys, yung mga ganitong model, usually dito lang yan nakakonect yung kanilang inlet bulb wiring. So ito lang guys yung kailangan yung palitan dyan. Ito, yung transistor na ito, Q41 or 42 yan. Yan, ito. Yan, ito transistor na ito guys. Bali tatlo yan sila dyan na transistor. Ayan, oh. Yan, tatlo yan. So Q42 yung ito yan. So ito, tatlo yan sila, transistor dyan, no? So kapag nag-short yon or nasira na yung inlet nyo, hindi na siya nagkarga ng tubig dahil nasira siya doon sa inlet valve, nagkaroon ng short, ito yung papalitan nyo. Yan, so may number yan. So ang number nyan nandito, ito yung number nyan. Transistor po yan, pin out transistor. Yan, oh. So yan, Q42 yan. Ayan, so yun ang usual na nasisira, no, kapag hindi na siya nagkarga ng tubig dahil nasira siya dahil dito sa inlet valve, no? So yun po ang kailangan yung palitan. So madali naman makabili ng parts na yan, no? Yan po ay pin out transistor. So yung responsible dyan, para siyang triac switching, no? Transistor siya, switching transistor. So yun yung nasisira. Minsan naman pag tuloy-tuloy na yung karga ng tubig, example, pag on pa lang, diretso na karga ng tubig, tuloy-tuloy na yung supply dyan, ito rin yun. Siya din yung responsible dyan. So yun lang po yung papalitan nyo, no, sa mga LG inverter, no? So yun, no? So tips yan sa mga bagong technician, no? So or sa mga technician na hindi pa nakakaalam, no? So minsan yung PE error dito rin, no? Dito rin yan sa mga transistor, no? Kapag nag-PE error bago na yung sensor mo, tapos nag-PE pa rin, so minsan dito lang yan sa transistor, shortage ang naging problema or sira na, no? Wala nang 5 volts na nagsusupply doon sa sensor, dito rin yan, no? Dito sa parts na to. Yun. So, tips lang doon sa mga bagong technician na hindi pa nakakaalam na mga itong problema, no? Basta expect nyo pag nag-short ang kanyang inlet valve, usually yan, 80% damay yung board, no? So, nasisira, no? So, yun lagi ang naging problema dyan. Pag na-check nyo yan na shortage, hindi siya nagkarga ng tubig, i-expect nyo na pati ito dito may problema, no? So, kung bibili kayo ng board, pwede naman. Kaso medyo mahal yung board nito, no? Pag bibili tayo ng board nito, mag-budget kayo ng at least mga 6,000 pataas, no? Pag ganito yung board ang bibilhin nyo.
sa LG original, no? So kung mga China, siguro mayroon naman, kaso usually hindi compatible yung China, no? So dapat SIM model or SIM serial ang maipalit nyo. Okay? No, so sana makatulong yung video natin na to. Thank you.